So, nung nakikita mo na yung nagtatrabaho ka as a nanny, ano yung pumasok sa isip mo? Bakit ka nagnegosyo? Pumasok po unang-una po sa isip po namin. Una po kasi is nagkaroon po kami ng Traditional business. business na po sa Pilipinas. Mhm. Dahil nga po wala po kami doon, so bumagsak po. Naubos. Naubos po. Dahil kinupit. Tama. Yun yung sakit ng mga OFW kapag nagbigay ka ng negosyo sa Pilipinas na hindi ikaw yung naghahandle. Tama? And I believe marami na-experience yan. So, nalugi yung negosyo mo nun. Anong, yung negosyo mo na yun, nag-run ng ilang taon? Months lang po. Months lang. Di ba? Marami kasi ganyan. Negosyo ng bigasan, negosyo ng tindahan, di ba? So, months lang. Opo. So, wala na. So, kayo parang, hindi nyo na naisip mag-negosyo? Naisip pa rin po kasi iniisip po namin pag umuwi kami ng Pilipinas is wala din po kasing mangyayari kundi magnegosyo lang. Kaya nag-isip pa rin pa kami ng ibang negosyo na pwede naming pang lifetime na sana hindi malugi ulit. Kasi nga, Come on. ayaw na namin malugi dahil malaki na yung nailabas na namin nung una. So, iniisip namin paano mababawi yun ulit. Mhm. So, yun nga po. Nung pangalawa, na-scam po ulit kami. Ice cap naman to. Na-scam din po kami. Aha. So, sabi ko parang ang hirap. Mahirap na mag-negosyo ulit or pumasok ulit sa isang negosyo. So, naggaling ka sa pagkabagsak. Aha. Tapos na-scam. Tapos yan yung time na nang dumating na nung pandemic. Pandemic. Apo. Na-operahan yung asawa ko noon sa gallbladder. Gallbladder. So, nasa bahay lang siya, nag-iisip siya noon. Tama-tama noon na tumatawag si Jerry Oma para... JL Roma, Yes. de Gaspi. Apo. Mhm. Para i-share sa amin yung negosyo. Wow. That time, dahil nga sa dami na namin nailabas na pera, hindi namin alam kung paano namin Sisimulan ulit. sisimulan ulit kung mag-uumpisa kami ulit dahil nga, syempre, wala nang perang may labas. Mhm. So that time, nag-isip kami ulit na sabi namin, subukan natin ulit. Mhm. Baka sakaling makabawi tayo ng konti. Kahit pa paano at subukan natin ulit. So that time, yun po yung sinubukan namin. Nag-umpisa po kami sa asawa ko ng Sapphire. Sapphire. Wow ha, wala ko pagsimula pero Sapphire. So nagsimula ka ng Sapphire. Yung time na po yun is tinataguan ka na ng asawa ko. Tinataguan ni Sir Romel si JL Roma. Kasi nga po, ayaw na po niya ulit ng saan Magnegosyo. mag-umpisa ulit. Kaya sabi namin, try natin ulit. So, in praise God, ito po, hanggang ngayon, nakatayo pa rin kami dito na tumutuloy sa JC po. Ayun. Siyempre, di ba, nagsimula kayo ng Sapphire. Apo. Ang trabaho mo po dito sa UAE is nanny. Apo. Alam ko naman na hindi sumasapat talaga ang sahod mo, kaya kayo naghanap talaga ng extra income, tama? So kayong dalawa ni Sir Romel, paano nyo nagawa na mag-diamond kayong dalawa? Dalawa po silang diamond dito sa UAE, di ba? Na nag-diamond kayo dito, bakit nyo nilakasan ang loob ninyo? Bakit kayo sumugal ulit na magnegosyo? Sinubukan po namin ulit na, trinay namin na i-push po ulit. Kasi nga, sa dami laki na nung nilabas namin, naglakpas loob kami na itry ulit to. So from Sapphire, nung pumunta sila GL dito, Mhm. first time na namit namin sila, in-explain ni Jerry ko Mhm. yung benefits kung ano yung mga dapat na ma-benefits natin sa Kikitain. kikitain. So na-inspire kami, nakita namin yung video ni si Jerry ko Mhm. that time. So that time is, nag-isip kami, pinag-isipan namin kung itutuloy ba namin yung benefits ng diamond. Mhm. Kasi ang laking pera din yun eh. Mhm. So that time, after 2 days or 3 days, Mhm. nag-decide yung asawa ko na magda-diamond kahit wala kami pera. Yun nga. Pero, Nung nakausap na kayo nila GM, ito ka, nakausap na kayo nila GM, ang kwento, saan mo kukunin ngayon yung pang diamond mo? Bakit from 3 days, bigla ka nagkaroon ng pera back pa pang diamond? nag-iisip po noon yung asawa ko na mag-loan in Jesus' name. Bigla pong tumawag yung ahente ng bangko. Wow! Na-inofferman siya nung time na yun. So, salon. Opo. Kaya hindi
hindi po siya nagdalawang isip. Inisip namin, kunenta namin, papasok siya sa Diamond na tapos may cashback nga. Oo, may balik. May balik nga po. Kaya Na product, di ba? Yung product natin. Product po at that time is mayroon pong maraming free na binigay sa GM. Maraming free. Times 2, I believe. Di ba? Kapag, boxes. ha? 52 boxes ng Jace Organic Barley Juice binigay sa ni GM, mag-diamond ka. Kaya ang ginawa mo, hindi lang si Sir Romel, pati ikaw na din. Pagka-diamond niya po, of course may cashback po siya. Mhm. So ang ginawa niya, total sumasama kami lang naman sa akin. So bakit hindi kita isama na lang? Para dalawa na tayo. So that time po, nag-emerald po muna ako. Mhm. That time, so after that, nung umuwi kami ng Pilipinas, nagbakasyon, sabi, nung explain ulit sa amin kung ano pa ulit yung wala kami pera nung kasi nasa bakasyon. Aha, gastos yan. Gastos po talaga. So, Mhm. ginawa po namin, may mga alahas po kami noon na Mhm. nakatago. Yun po. Nagsanla ka pa ng alahas so para pang diamond mo. Kasi Romel nag-loan, ikaw nagsanla ng alahas para pang diamond. Malala. Pag Ruby naman. Okay, may kwento pa ito step by step. Tapos nung nakuha po namin yung cashback zone, unti-unti ko pong ina-upgrade papuntang diamond. Ayun. So yung cashback na yan na nakukuha mo galing sa ganda ng product na meron tayo, di ba? Yung product na nakukuha mo, ito yung tinatawag natin na niro-rolling mo. Yes po. Niro-rolling mo ngayon, yung kinita mo sa mga product na pagbentahan mo, papunta ngayon sa diamond. And dahil nga dyan, magkano ang kinita ni Miss Myra dito sa wholesale bonus? Ang kinita na po namin is nasa 700 plus na po. 700 plus. Ah, sorry, 600. Plus po, almost 700. Aha. Tapos ang retail po namin Retail? is 720. 720 ang retailing. Maraming nagtatanong sa atin, paano na lang nakukumpute yung retailing nyo? Sa retailing po natin, you can calculate your retailing sa pinagbentahan ninyo kada buwan and matototal po ninyo yan kada buwan. So para po parking interview namin, kayo or kinausap namin kayo, meron po kayong masasabi kapag sa retailing natin magkano total nyo. And dito, sobrang nabe-bless na kami, ano yung ganda ng naitulong sa'yo ng produkto na after mong gamitin yung Jace Organic Barley Juice? Ito po, marami pong hindi nakakalam. 2 months ago po, na mild stroke po ako. Come on, di ba? So, dahil sa mild stroke ko noon, mabuti po nung gabi na yun. After 10 o'clock po siya ng gabi, naramdaman ko po siya na hindi ko na po mailagad yung paa ko, na para akong lumulutang, na pag hinakbang ko yung kanang paa ko is matutumba na po ako. So, ang sabi ko sa asawa ko noon, huwag mo akong bitawan, diyan ka lang, kasi matutumba ako pag wala ka dyan. So, inuwi ko pa rin sa bahay ng gano'n na out of balance po yung katawan ko. Sabi kong gano'n, parang iba ito, sabi kong gano'n. Nang nararamdaman ko, iba talaga siya. Tapos after that, siyempre gusto ko na matulog kasi parang pagod na pagod pa ako nung time na yun. So sabi ko, timplahan mo ako ng barley juice, sabi kong gano'n. Gusto kong uminom. Bago man lang ako matulog, sabi kong gano'n sa kanya. So uminom ako ng barley juice ng isang timplahan ko. So that time, tapos po akong uminom, umigala po ako. Pero yung pakiramdam ko nung time na yun is talagang as in flat. Yung lumulutang talaga ako. Tapos yung paa ko, pag hinakbang ko kasi siya, hindi ko siya may... Parang manhead na or something. Iba yung direction ng kanang paa ko. So, sa madaling salita, tinulog ko po siya. The following day, sabi ko, kasi that time is paraspas. Sabi ko, magsisimba tayo, sabi ko gano'n. Pero check ko muna yung katawan ko, kung kaya kong maglakad. So bumangon ako, bumaba ako. Nung paglakad ko, sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, painom ulit ako ng barley juice, sabi ko gano'n. Hindi na tayo magsisimba, pupunta tayo ng clinic. So that time, pumunta kami naglakad pa kami papuntang clinic. Talagang linakasan ko yung loob ko kahit na nanghihina po ako. Tapos, nung time na yun,
lumipat pa ako ng clinic ulit kasi yung insurance ko is hindi siya cover doon sa clinic na pinuntahan ko. So that time, naglakad ulit ako from Alpahidi to Burjuman ulit. So habang naglalakad kami, parang palala ng palala yung nararamdaman ko. Hanggang sa naglalakad ako, sabi ko sa kanya, paano mang kamay ko? Kasi itong kalahati po ng kamay ko is manhid na po siya. Tapos, wala na yung talagang pinapamasahe ko siya. Huminto ako para lang konting imasahe ko yung kamay ko. Na yung paa ko is hindi na talaga may lakad. Hanggang sa nilakad ko pa hanggang sa clinic. Pagdating ko sa clinic, pag-check po ng BP ko po is 240 over 130. So, kaya sabi sa akin, bakit ngayon ka lang pumunta? Eh, gabi na kasi nun, so hindi ko alam na nawala na sa isip kong pumunta ng clinic or something. Hanggang sa pinainom na ako ng pinainom ng gamot, pampababa, pero ganun pa din yung BP ko. Hindi siya bumababa. Hanggang sa na-ECG na ako, lahat-lahat. So, madalang salita, in-emergency ako pumunta ng Rashid Hospital. So, in-admit ako doon. In-admit ako ng 3 days. So, that time, just to Lord, sa awa ng Diyos, pinakalma nila ako doon. Pag-uwi ko ng bahay, kahit hindi pa humagaling yung paa ko, sabi sa akin, pisyo daw ako. So, dahil mamahal ang pisyo, so ako mismo ang nag-therapy sa sarili ko sa bahay. Pero sinasabay ko yung JC Organic Barley. Sa awa ng Diyos, in 2 weeks, diretso na po yung lakad ko. Malala! Pinapalakpakan niya. Maraming salamat po talaga sa JC Organic Barley. Dahil sa kanya, sa product po natin na ito, ako po mismo, ina-assure ko po 100% na nakakatulong po sa ating katawan. Yun lang po. Ayun! Grabe yun, di ba? Sabi ko sa inyo eh, dito ka muna. Nakakalakad ka naman na, di ba? Kaya, grabe. Sabi ko sa inyo, may mga testimony si Miss Myra before sa ganda ng product, sa high blood niya, sa cholesterol niya. And ngayon, last month, sinabi niya sa akin na, Jill, galing ako ng stroke. Ha? Sabi ko, paano ba't ka nandito? Sabi niya, hindi, maatin mo ako ng Eralista Night. Kasi nakatin ka pa ng Eralista Night nun, di ba? After 3 days ko nakatin ka ng Eralista Night, sabi ko sa kanya, ba't ka pa umatin? Dapat mag-rest ka ba? Hindi po, nag-inom ako ng Chase Organic Barley Juice. Kaya sabi ko, kailangan marinig ninyo yung ganda ng product natin, di ba? From Miss Myra, from living testimony talaga, na ininom niya yung product, hindi niya sinukuan, di ba? Yung product na alam niya mapapagaling siya, di ba? From stroke, di ba? Mind stroke, di ba? Ngayon is naging okay talaga. And kami, sobrang blessed kami talaga na narinig namin yung story mo. And excited kami na ngayon ba okay na talaga, di ba? Ngayon okay na talaga. So excited kami na wala na talaga na bumalik or wala na talaga na magkaroon na sakit pa sa'yo. And ayun, pinapalakpakan naman yun, di ba? Pinapalakpakan. Thank you, Miss